Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at ngayong papalapit ang graduation ng mga nasa kolehiyo. Pinangangambang tataas pa ito dahil sa mga bagong graduate. Nakatutok si Victoria Tula. Mula 2.7 million noong January 2013, tumaas sa 2.9 million ang mga Pilipinong walang trabaho ngayon base sa Labor Force Survey ng National Statistics Office. Ang unemployment po is characterized by 50% of the unemployed in the youth sector. So yan po, ages 15 to 24 half. 1/5 po dyan ay educated. Ganon. So at more than twice the national rate po ang ating youth unemployment. Isa si Marsan Tarokin sa mga nahihirapang maghanap ng trabaho. Bagaman nakapagtapos ng Bachelor in Science on Marine Transportation, hindi raw niya ito magamit. Sa edad ko 32, ang hirap mag-apply. Simula alas 6, alis na ako rito. Uwi ako, alas 5 na. Para lang mabigay ka ng resume. Sa datos ng Commission on Higher Education o CHED, mahigit kalahating milyong college students ang magtatapos ngayong Marso at Abril. Pangamba ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, marami sa kanila ang hindi makakahanap ng trabaho. Walang mga panibagong investors dahil unang-una napakataas ng halaga ng kuryente natin. Mahina at hindi sapat ang ating mga modern infrastructure. Pero ayon sa jobstreet.com, marami ang mga kumpanyang naghahanap ng fresh graduates. Ilan sa mga in-demand na industriya ang BPO at information technology, retail, manufacturing, restaurant at real estate. Ang problema, kahit maraming trabaho, kaunti lang daw ang natatanggap. For example, yung BPO, pag nag-process sila ng 100, ang makakapasa lang doon sa requirements nila mga 10. At sa 10 yun, ang mga hire lang talaga nila mga 3. So, yun yung isa sa mga challenges natin, how to improve the competencies. Payo ng mga eksperto sa mga maghahanap ng trabaho, maging kumpiyansa lang sa sarili. Alamin ang detalye tungkol sa kumpanya at trabahong iyong ina-applyan at higit sa lahat, pagandahin ang iyong resume. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.